Ang kalapati at ang uwak. Ilang araw makalipas ang pagbaha sa mundo, inutusan ng Diyos ang uwak na pumunta sa mundo upang malaman kung gaano kalalim ang tubig sa lupa. Nang nasa mundo na siya, namangha siya sa nakitang dami ng hayop na namatay sa lahat ng dako. Naisip niyang mukhang masarap ang mga ito, kaya tumungtong siya sa isa, at sinimulang kainin ito. Natuwa siya sa labis-labis na dami ng pagkain sa paligid niya. Hanggang sa nalimot niya pati ang utos sa kanya ng Panginoon. Dahil rin dito, nanatili siya sa mundo. Sa ikatlong araw, hindi pa rin bumabalik ang uwak. Inutusan ng Diyos ang kalapati na pumunta sa mundo upang malaman ang lalim ng tubig. Sinabihan rin niya itong magmasid pa sa mga bagay na nangyari sa mundo. Dahil ang kalapati ay isang matapat na nilikha, hindi niya nakalimutan ang bilin sa kanya ng Diyos. Nang marating niya ang mundo, hindi siya tumungtong sa kahit anong patay na hayop at sa halip ay tumungtong agad siya sa tubig na nooy pulang-pula ang kulay dahil sa dugo ng napakaraming namatay na tao. Nang tumayo ang kalapati sa dugo ang tubig, nakita niya na 1 pulgada na lang ang taas. Lumipad siya kaagad pabalik sa langit, at isinalaysay niya sa Diyos kung ano ang nakita niya sa mundo. Ang mapulang kulay sa kanyang paa ang naging patunay sa lalim ng tubig. Hindi nagtagal, bumalik na rin ang uwak sa langit. Humarap ito sa Diyos na nagsabi sa kanya, "Bakit ka nagtagal? Bakit di ka bumalik ng mas maaga mula sa mundo?" Dahil wala siyang magandang dahilan na maibibigay, di na siya umimik. Yumuko na lang siya. Pinarusahan ng Panginoon ang uwak sa pamamagitan ng paglalagay ng kadena sa kanyang mga paa. Kaya mula noon, hindi na kalalakad ang uwak. Ang nagagawa lang niya ay lumukso-lukso mula sa isang lugar. Ang kalapati na napakatapat sa Panginoon, ang siya ng paboritong alagang ibon sa buong mundo. Ang kulay pula sa kanyang mga paa ay patunay sa kanyang pagtupad sa utos ng Diyos.